Hallelujah. Yan, isang palang umaga po sa ating lahat. Ginanyahan po lahat na tumayo. Yan, bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen. Tayo po ba yung sana na magpuli sa ating Panginoon? Amen po ba? Amen, so pakibali ko muna ang ating mga katabi ng tutang sa You are Charito, pinagpala, pinaguran, at lubos na pinalugdan ng ating Diyos. Amen. So salamat sa Panginoon dahil dinala na tayo upang magpuri. Mari po bang makita ang kamay ng mga nakay Kristo. Ayan, sabi mo ang ating awitin. Langit ang nadarama kapag tayo nakay Kristo, kapag tayo'y nagpupuri sa Kanya. Okay? Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. This is the day that you have made, Panginoon. We will rejoice and be glad in it. Amen. So, tayo po'y pumalakpak, tayo po'y sumayaw, at awitan mo natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! Salamat sa napakabuti mo doon sa ating mga buhay. Ang pag-ibig ko, O Diyos sa buhay ko, ang lakas mo,
Tunay, sa iyo, Panginoon, maliwanag ang aming kinabukasan. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na pagsustina, Panginoon, sa araw-araw na pagsama, sa araw-araw na pag-iingat sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na ang aming mga puso, Panginoon, ay puno ng kasiglahan, puno ng kasiyahan, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na umaawit, patuloy na nagpupuri sa iyo. Mga kabiyaya, tayo ay patuloy na umawit. Tayo po, Panginoon, tayo patuloy na pumalakpak sa ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay lagi ka pa kung magmahal. Ang iyong kaawaan magbabala. Isang bagay, buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, dahil laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magmawala hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw walang katulad, tunay na ikaw hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kaya buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord. Sa lahat ng oras, bawat araw, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Tunay na susulat ang biyaya. Ang patuloy namin nararanasan, Panginoon. Walang katulad, Panginoon. Ang pagpapalala sa amin. Ang kami patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw walang katulad, tunay na ikaw hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Ay buti-buti mo. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, dahil laging tapat mo magmahal. Ang iyong kaawaan mawala. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na walang katulad, tunay na ikaw hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin. Tamang church, pinupuri, sinasamba. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw walang katulad, tunay na ikaw hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Pinupuri, pinupuri.
ng Diyos na patuloy natin sinasamba. Dahil wala kang magulang, ikaw ay di nagbabago sa mga buhay Panginoon. Ikaw ay Panginoon. Ngayon, magpagpakailan ka, Panginoon. Maraming lamang na bumili ka sa Panginoon. Ang Diyos, pinupuri, sinasamba. Dan manapat naman sa kanya lahat ng pagpuri at lahat ng pagsamba sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago, hindi nagbabago kailanman. Lahat ng anak ng Diyos ay kinawin. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat Panginoon. Tunay Lord, ang presensya mo Panginoon ay palagi namin kasama Panginoon. Sa kabila Panginoon, ang babago-bagong panahon, Panginoon. Nananatiling mainit ang biyaya mo na siyang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala at pagkakamali, Panginoon. Tunay na tapat ka, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay dakilang sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, patuloy mo kami sinusustina. Patuloy na kami sinusustina ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong mayaman at masagalang biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa tinapos na gawa, Panginoon, sapagkat, Lord, dahil sa tinapos na gawa, Panginoon, kami, Panginoon, ay nakakapagbunyi, Panginoon. Kami nakakaibig, Panginoon. Maraming salamat dahil kami pinatawad mo na kami pinagpala. Kami lubos mong pinalugdan, Panginoon. At ang lahat ng aming mga sakit, Panginoon, ubod sipon, Panginoon, Lord, ito'y binayaran mo, Panginoon. Ikaw ay nasugatan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Sa kabila ng panahon na malamig, Panginoon, nandiyan ang ubod sipon, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, na kami magaling na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ay patuloy na siyang nagbibigay ng init sa aming, Panginoon. Maraming salamat sa araw-araw na provisyon, Panginoon, protection mo sa bawat isa, Panginoon, kaya marapat lamang na ikaw ay pagpulihan, ikaw ay sapat. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw na. Amen. Amen.
Amen. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Pagpakan po natin ang Panginoon. Alam na napakabuti ng Diyos sa provision at mabago kahit kailan. Amen po ba? Amen. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Pagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagkabati po kami ng 2 thumbs up. You are Charito. Naniniwala po kayo dyan, mga kabiyaya? Amen. Lagi po ba kayong naniniwala dyan? Amen. Lagi po ba itong pino-confess? Araw-araw, pagdating sa umaga, bago matulog, I am Charito, I am Charito. Come on, gawin po natin ngayong umaga. Let's shout, I am Charito! I am Charito! I am blessed and highly favored! I am blessed and highly favored! I am a child of God! I am a child of God! Sa malakas sa palagpas sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Today we're going to talk about your next season is coming. Part ano na tayo? Part 4. Amen. Naitawid po natin ito. Tayo po ay nasa part 4 na ng ating series. Magkaroon po tayo ng konting recap para po sa mga hindi po nakadalo last week at para po sa mga nakadalo last week pero nakatulog para sa inyo. Okay. No matter what season you're in right now, kung anong season ka ngayon, whether it's been difficult, delightful, or deeply fulfilling, there's one truth we can hold on to. God is not finished with you yet. Kaya wala pong dahilan para tayo ay magmukmok sa isang gilid, sa isang sulok at para bang iniisip mo na ito na ang huling pahina ng iyong buhay. Pero hindi po mga kabigaya. Kung ano man po ang problema na dinaraanan po ninyo ngayon at kayo po ay nasa Diyos, hindi po yan ang huling pahina ng iyong buhay. Because God is not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Okay? Hindi po yan ang ending ng buhay mo. If you're walking through a bad season, the good news is a good season is coming. If you're in a good season, don't settle. A better one is the horizon. And if you're already in a better season, the best is still ahead because God's grace always moves us forward. Ang mga anak po ng Diyos, ang mga Kristiyano ay hindi po hopeless, kundi blessed. Hindi po tayo mga taong nawawalan ng pag-asa. Okay, tayo po ay punong-puno ng pag-asa. Kung ano man po ang kalagayan natin sa buhay na ito, lagi po nating tatandaan, tayo po ay anak ng Diyos at punong-puno po tayo ng pag-asa sa buhay. At mga magagandang bagay na nakalaan para sa buhay natin. Natunghayan po natin ang biyaya sa buhay ni Noah, Genesis 6:7. Natunghayan po natin ang biyaya sa buhay niya at kasalukuyan po natin binabagtas ang biyaya sa buhay naman po ni Abraham. Okay? At napag-aralan po natin last week, 3 things when grace finds you from the story of Abraham. Napag-aralan po natin, number 1, grace finds you anywhere. Okay? At ito po ay pagpapatuloy po natin ngayong umaga. At bago po tayo magsimula, let's give this verse to the Lord. Tayo po lahat tayo manalangin. Aming Ama ng Diyos, mga kapangyarihan, maraming salamat po Panginoon sa lagi po sa pagsama sa amin sa pag-aawitan. Salamat Panginoon dahil ang banal na presensya ang lagi po namin kasama saan man kami dahil pumunta. Salamat Panginoon, kami nagkaroon ng pagkakataon na makasamba, makapag-aral ng iyong mga salita, makapunta dito sa church, at makapag-fellowship sa mga kapatiran. Maraming salamat Panginoon. Ang aming pong mapag-aaralan Panginoon ay tulungan mo po kami na ito ay makuha ng aming kaisipan ang kagandahan ng mensahe ng biyaya.
at may apply ito sa aming buhay Kristiyano dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon. Itago mo lang ang iyong akong lingkod. Ano man ang aking sabihin, gawin, magbigay ng kapulihan sa iyong nararamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong magnas kapuli sa pangalan ni Jesus sa natin. Sabi na, Amen. Parapakan po namin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Number 2. Handa na po ba kayo? Move po kayo ng maayos. Okay, number 2. Grace leads you into a promised future. Kung ikaw ang taong ito, na kasi alam naman po natin na pinanganak ka sa mundo, nalayo ka sa Diyos, ilang taong kang nalayo sa Diyos, alam mo yan. Lumaki ka, nalayo ka sa Diyos, hindi ka makapaglingkod sa Diyos, but grace leads you into a promised future pa rin. Ganyan kabuti ang Diyos. Ang Diyos kaya niyang i-reroute ang buhay mo. I-reroute niya. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay laging nasa kusalian. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay laging nagdurusa. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay laging madumi. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay laging lagapa sa buhay na ito. Kaya ng Diyos i-reroute ang iyong buhay para ikaw ay i-lead sa promise na future. Yung pangako niya na buhay para sa atin. Ano ba yung pangako niyang buhay sa atin? Magandang buhay. Buhay na masagana. Buhay na kasiya-siya. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya ito yung pagkakataon na ikaw ay anak na ng Diyos. Ito yung pagkakataon unti-unti nang babaguhin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin. Hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. Gagawin ng Diyos ang maganda para magbago ang ating buhay. Sabi sa Genesis 17:5, no longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. Obey and when ang ginawa po ni Abraham, sumunod siya. Nung tinawag siya ng Diyos, no longer will you be called Abraham. Kasi si Abraham, napag-aralan po natin last week, saan po siya natagpuan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos? Sa Ur, na punong-puno ng Diyos-Diyosan, kasamaan, marami pang iba. Pero, nung tinawag ng Diyos si Abraham, inalis ng Diyos si Abraham doon sa lugar na yun at dinala sa pangako ng Diyos sa kanya. Okay? Mantakin mong isipin si Abraham, nag-iisa lamang siya sa buhay. Kasama niya si Sarah at wala silang anak. Nag-iisa lang ang kanyang lahi, si Abraham. Mantakin mong isipin na ang pangako pala ng Diyos sa kanya, ang pangarap pala ng Diyos sa kanyang buhay ay maging father of nation ng Israel. Sa kanya po nagsimula ang lahi ng Israel, na ngayon ay tinatawag sa Biblia na great nation. Just imagine, si Abraham na namumuhay sa makasalanang lugar, tinawag ng Diyos, at nung si Abraham ay sumunod sa Diyos, binago ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanya nagsimula ang great nation, which is ang Israel. Naipanganak niya si Isaac, napanganak si Jacob, at si Jacob, ipinanganak niya po ang 12 hipi. At sa 12 hipi, doon po nagsimula ang Israel. Obeyed and went, kahit hindi niya alam ang mangyayari, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, isa lang ang meron siya. Meron siyang pananampalataya sa Diyos.
What if, mga kabiyaya, si Abraham nag-refuse? Nag-no sa Diyos. Nag-no sa Diyos si Abraham. Maaaring maliit yung blessing. Manatili pa rin siya doon sa lugar na yun. At wala silang anak ni Sarah. Pero ganun pa man, nung tinawag siya ng Diyos, siya ay nag-yes Lord. Sumunod siya sa Diyos, nag-yes siya sa Diyos, at natanggap niya ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ikaw ngayon, kabiyaya. Kapatid, kung minsan sa buhay mo tinatanong ka ng Diyos, na anak, dito ka, anak, sumunod ka, anak, halika rito. And the rest is history. Yung iba sa inyo ay, no, Lord, saka na. Saka na, Lord. Ayusin ko muna itong buhay ko. Na hindi mo naman kaya ayusin. Na ang Diyos ang kaya umayos. Tama po ba? Bisan ganyan po tayo. Lord, saka na. Saka na ako maglilingkod. Maayos na ang lahat. Na hindi mo naman kayang ayusin ang lahat. Pero ang Diyos kayang ayusin ang lahat. Isang bagay ang meron si Abraham na dapat po natin sundan. Pananampalataya. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, ang sabi ni Abraham, yes, Lord. Pupunta ko kung saan mo gusto, gagawin ko kung anong gusto mo gawin ko. Tingnan natin ito. Grace doesn't just take you out of something. It leads you into something much greater. When God called Abraham, He wasn't just saved him, hindi lang basta iligtas from the past. He was inviting him into a future filled with promise. Tinawag tayo ng Diyos hindi lang po para iligtas. Okay? Lagi po natin natututunan dito yan. Pero ang greatest gift na matatanggap natin sa Diyos, pati tinanggap natin ng Diyos ay tayo ay maligtas. Pero hindi lang po ligtas ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin ay umunlad sa buhay. Meron pong verse niya. Ang gusto ng Diyos sa atin ay gumaling sa karamdaman. Meron pong verse niya. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay mabuhay ng maganda. Kasiya-siya. Meron pong verse niya. John 10:10. Hindi lang po para maligtas. Hindi lang po para masaktan. Hindi lang po para magkaroon ng pagsubok. Pero kasi nasabi ko, kung kailan ako nakatanggap sa Panginoon, kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, saka gumulong po ito. Ganyan po talaga. Sa una. Ganyan po talaga sa una. Alam niyo bakit? Dahil si Satanas, hindi niya hahayaan na ikaw ay wala sa kanya. Kaya gagawin lahat ni Satanas ang paraan para ikaw ay bumalik sa kanya. Ang kailangan po natin ay magpakatatag. At nang makarating tayo sa finish na, doon po natin makikita ang future na pangako ng Diyos sa atin na napakagandang future para sa atin. Amen? Palakpak po natin. Mga kabiyaya, kapag pinaalis ka ng Diyos sa isang lugar, dadalhin ka niya sa magandang lugar. Huwag na po kayong maging matigas ang ulo. Pag pinaalis ka ng Diyos sa isang lugar, anak, halika dito. Dadalhin ka niya sa mas magandang lugar para sa iyo. Kapag may pinapasuko ang Diyos sa iyo, huwag kang mag-aatubili. May pinapasuko, may pinapag-give up. Huwag kang mag-atubili dahil meron siyang magandang bagay na ibibigay sa iyo. Tandaan niyo po yan. The problem is, ito po ang problema. Ito po ang problema. We do not trust Him. We do not trust Him na dapat ay trust Him with all of
with all of your heart. Okay ko po sa inyo last week. Ang natapos ko po sa pag-aaral ay grade 6. Pinag-aaral ako, ayaw ko mag-aaral. Dahil ako po ay nakaranas na magtrabaho. So, trabaho na rin magtrabaho. Ako po ay nasa murang edad. Nung tinawag po ako ng Diyos, nagbago ang buhay ko, nag-aaral ako ulit. At nag-aaral ako ng college. Nung ako po ay second year college, doon ko na po naklaro. Doon ko na po naklaro na tinawag ako ng Diyos, natawag ako ng Diyos. Sabi ko kasi nyo, mag-e-enroll ako ng second semester. Dala ko yung pera pang-enroll ko. May motor ako noon, ginagamit, nasira yung motor ko, and then yung pera pang-enroll ko, pinambayad ko doon sa mekaniko. At pagtingin ko sa wallet ko, ubos na yung pera ko, hindi ako makapag-enroll. Last day pa yun ng enrollment. Alam nyo, bago po yun nangyari. Ang dami na pong sign na binigay sa akin ng Diyos na anak, hindi ka para dyan. Para dito ka. Alam mo, iniyak ko pa yan. Sabi ko, Lord, hindi ba pwedeng tapusin ko muna ito? Magtrabaho muna ako. Saka na ako mag-lilpot. Ang daming nangyari. And then, sumunod ako sa Diyos, sa tawag ng Diyos. Ito pa dumating. Na-promote ako sa trabaho. Ang sabi sa akin ng manager, nakwento ko sa inyo doon dati, na-promote ako sa trabaho, sabi sa akin ng manager, isa sa mga ilalagay namin bilang junior manager ng isang fast food. At alam niyo po ba ang inclusion nung pagiging junior manager? Makapag-aaral ka kahit sa school, private school, tuition free, may mga bonuses ka pa, madaming bonus, malaking kita, malaking sahod. Then, suddenly, para po sa kanila, nag-request ko ako. Sabi ng manager ko, alam mo, Kuya Nicky, sa lahat ng nagtatrabaho dito, yan ang pinapangarap. Pero ito, tinanggihan mo lang. At ngayon lang din kami nakaranas na may tumanggi sa ganyang posisyon. Alam niyo kung sabi ko? Then sabi niya, bakit? Ang sinaharap niyo yung bakit. Bakit? And then sabi ko, ako po ay tinatawag ng Diyos. Pinagtawanan ako dahil hindi niya talos. Hindi niya alam ang mga bagay na yun. Tapos sabi niya, ako po ay babalik sa Bible school na pinag-aralan ko. And then sabi niya, pagkatapos mo mag-Bible school, ano ang nangyayari sa'yo? And then sabi ko, wala, naglilingkod po ako sa Diyos. Dahil, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi naman po trabaho. Ito po ay ministeryo. Okay? Ministeryo. And then, dahil klaro-klaro po sa akin na ako'y tinatawag ng Diyos, nag-refuse po ako sa alok ng ito. At kung yung po ay tinanggap ko, hindi po tayo nagkakilala ngayon. Hindi po ako nakatayo sa harapan mo ngayon ng natutulong ng salita ng Diyos. Bakit? Paano mo naklaro ang pagkakatawag sa akin ng Diyos? Ito po ang kwento. Nung nararamdaman ko na tinatawag ko ng Diyos kahit sa panaginip kinausap niya ako. Sabi ko, Lord, para saan po ba talaga ang aking buhay? Kasi ang Diyos ang lumikha sa akin, ang Diyos na nakakaalam kung para saan ako. Tinanong ko ang Diyos, Lord, para saan po ang aking buhay? Nanaginip po ako nung gabi yun. Ang panaginip ko, nagtuturo ako ng salita ng Diyos. Yun lang. Nagtuturo ako ng salita ng Diyos. And then, pag-gising ko, nagtuturo ako ng salita ng Diyos. Yun ang panaginip ko. Pangalawa, tinanong ko ulit. Sabi ko, Lord, ayoko kong magkamali.
para saan po talaga ang buhay ko. Kasama ko rin si Brother Ellis, yung tagalimutan na kaibigan ko. Tumutugtog kami sa simbahan. Kumakanta kami sa simbahan. Habang tumutugtog kami sa simbahan, biglang nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag sa church. Hindi kami nagkita sa sobrang liwanag. Na para bang ang sagot ng Diyos ay, hey. Hey. Okay? Following weeks, bumalik ako sa church namin sa Bible School. Pagkatapos ng church sa Bible School, nung bago kami sumakay ng jeep, si Pastor Joel, ang nag-preach po sa atin ng Christmas, si Pastor Joel. Hinapon niya ako at ang sabi sa akin, Mr. Tongilya, tama po ba? Kasi talagang hindi nagbalik sa Bible School. Mr. Tongilya, tama po ba? Pinagsasabi, hindi siya pwede mag-aaral na daw ulit. Just imagine, mataas yung school namin, maraming maitang. Tumakbo siya, hinapol ako sa jeep, at yun ang sinabi sa akin, mag-aaral ka ulit ng Bible School. Hindi tuwirang sinabi sa akin ng Diyos na ako ay magpastor. Pero ang puso ko nasa paglilingkod sa Diyos, magturo ng salita ng Diyos, at pinagtugtong-tugtong ko lahat ng mga bagay na pangyayari. Pinagtugtong-tugtong ko ang bagay na pangyayari, kaya nandito po ako ngayon. At ginagawa ko ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Ang kalooban ng Diyos sa akin ay magturo ng salita ng Diyos. At wala nang iba. Nung na-confirm ko po yan, ay dinedicate ko na sa Diyos ang buhay niya ito dahil siya naman ang may gawa nito. Naka-design pala ako na magturo ng salita ng Diyos. Amen. Wala po tayong magagawa. At masaya ako na nagagawa ko ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Amen. Palakpakan po natin. Kaya kayo mga kabiyaya, huwag na huwag po kayong magkakamali. Huwag na huwag po kayong magkakamali sa desisyon nito sa buhay. Dahil isang maling desisyon nito sa buhay, malaking bagay ang nangyayari sa inyong buhay. Naalala niyo po ba ang buhay ni Balak? At si Balaam? Si Balak, nagkaroon ng masamang balak, natukso sa kaunting pera, na dapat sana siya ay tagapagmana ng basbas ni Balaam para maging susunod ng propeta. Pero natukso sa pera at nagkamali ng desisyon. Si Eliseo, anong pangalan ng kapatid ni Jacob? Si Esau. Alam niyo po ba kung sino gustong basbasan ni Isaac? Si Esau. Dahil si Esau ang panganay, siya ang gustong basbasan ni Isaac. Pero anong ginawa ni Esau? Ang dami niyang napangasawa na taga-ibang lugar. Kaya ang basbas ni Isaac napunta kanino? Kay Jacob. Marami po sa Biblia, sayang. Si Solomon, pinakamatalino na naitala sa Biblia, nagkamali pa rin. Kaya huwag po natin sabihin, matalino ako, magaling ako. Hindi ako magkakamali sa lahat ng desisyon ko. Si Solomon, pinakamatalino na itala sa Biblia, nakapangasawa ng 300 babae na hindi kapananampalataya. Anong nangyari sa susunod na nangyari? Nahikayat si Solomon na matalinong tao, nahikayat siya na gumawa ng Diyos-Diyosan. Hindi po maganda ang mga sumunod na nangyari sa buhay ni Solomon. Mga kabiyaya,
napaka-importante po nito. Bago tayo magdesisyon sa isang bagay, kailangan po natin tanungin ang Diyos kung ito po ba ay para sa atin. Lord, para sa akin ba ito? Lord, ito po ba ang gusto mo para sa akin? Mahalaga po yan. Lagi po natin tatandaan. Lagi po natin gagamitin. Lagi po natin sasabihin ng mga bagay, ang mga salitang ito. Lord, para saan po ba ako? Lord, para kanino po ba ako? Lord, ano po ang gagawin ko? Lord, saan po ako pupunta? Nasa lamang ang makakaalam kung ano ang dapat kong gawin, kung anong dapat kong puntaan, kung sino dapat kong makasama, kung sino dapat kong lapitan. Ang Diyos lang po ang makakaalam. Amen? Palakpakan natin. Alam niyo ba kung bakit kung minsan hindi po tayo maka-oo sa Diyos? Okay, ito na. Tinanong natin ang Diyos, Lord, para saan po ba ako? Ano po ba ang dapat kong gawin? Lord, binigay sa'yo ng Diyos ang sagot. Binigay na sa'yo ng Diyos ang sagot. The sad part is mag-refuse ka. Why? Bakit? Because we cannot see the future. Nag-aalaman ka. Pinapaalis ka na pala ng Diyos sa trabaho para magnegosyo. Pero ikaw ayaw mong bitawan ng trabaho dahil mapupromote ka, etc. Pero pinapagnegosyo ka pala ng Diyos. Yan po kung ano po ang tawag sa inyo. Kung ano pong pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Pero nag-aalaman niya kasi baka malugi yung negosyo, baka mawalan ako ng trabaho, mawalan ako ng pagkakakitaan, sayang hindi ako makabalik sa trabaho. Kailangan mo palang pumunta sa isang lugar, pinapupunta ka sa isang lugar, pero ayaw mo, Lord, sino mga kasama ko dyan, sino mga kasama ko dyan, anong magiging future ko dyan, wag na Lord, dito na lang ako. The sad part is, kaya po tayo nag-aalinlangan, hindi po natin kita ang future. Tama ba? Hindi po natin ito magbukas. But, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari bukas. Amen. Sa mga susunod na taon. So, kanino tayo dapat magtiwala? Sa Diyos. Hindi sa kumpara mo, hindi sa kaibigan mo, hindi sa kung sino mang kapwa ng tao. Hindi tayo po ay dapat maniwala sa tawag ng Diyos dahil alam ng Diyos kung ano ang future. Nag-aalala ka, nag-aalinlangan ka, pero alam ng Diyos ang future. Lahat sa'yo alam ng Diyos. Kaya, kanino tayo dapat sumampalataya? Walang iba, kundi sa Diyos. Sa pag sinabi ng Diyos, anak, ito ang future mo, dito ka na, ang kailangan po natin sagot ay, yes, Lord. Wala nang, pero Lord, kasi Lord, huwag na po natin sundin yung mga bagay at huwag na po natin gawin ang mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos. Dahil pag tinahak mo pa yung hindi kalooban ng Diyos, maaaring magdusa ka sa buhay na ito. Ligtas ka, yes. Pero maaaring magdusa ka sa buhay na ito. Kailang ka lalapit sa Diyos pag sirang-sira ka na. Na kung sinunod mo ang Diyos na hindi mo sana pinagdaanan yung sirang-sirang buhay. Tama ko ba? Nung una pa lang sinunod mo na ang Diyos, hindi mo na sana pinagdaanan pa yan ganyang klase ng hirap ng buhay. At ikaw ay dire-diretso sa masaganang buhay, masayang buhay. Dahil sinunod mo ang kagustuhan ng Diyos sa buhay. It wasn't just about
leaving Ur. It was about stepping into a destiny that would bless many. God said, I will bless you, make your name great, and you will be a blessing. Wow. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay ni Abraham at ganyan din sa buhay natin. I will bless you, make your name great, and you will be a blessing. Hindi lang magiging maayos ang buhay mo, kundi magiging pagpapala ka pa sa iba. Wow! Yan po ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Grace doesn't just save you, it leads you. It doesn't start with salvation, it takes you towards real change. Abraham wasn't just taken out of a broken past, he was called into a blessed future. Napakagandang future ang meron tayo sa Diyos. Grace doesn't just erase your past. It starts a new story filled with favor, purpose, and impact. When grace leads, it always moves you forward into a future you didn't earn. All you need to do is follow where grace leads you. All you need to do is follow where grace leads you. Kung saan ka tinuturo ng grasya ng Diyos, ang kailangan mo lang daw gawin ay sumunod. Kailangan mo lang gawin ay sumunod. At pag hindi ka sumunod, mga kabiyaya, hindi po grace ang iyong mapapala, kundi disgrace. Hindi po grasya kundi disgrasya. Gusto niyo po bang madisgrasya? Siyempre, no. Kung ayaw niyo pong madisgrasya, all you need to do is follow where grace leads you. Pag nakaramdam ka ng tawag ng Diyos, ang lagi po natin dapat isagot ay, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Hebrew 11:8, by faith Abraham obeyed and went, even though he did not know where he was going. Kahit hindi niya po alam kung saan siya pupunta, dadalhin ng Diyos. Kahit hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya, pag dinala siya ng Diyos doon, ang ginawa niya ay siya ay sumunod, nag-yes Lord, at sumunod kung saan siya pinapupunta ng Diyos. Obeyed and went, kahit hindi niya alam ang mangyayari, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Isa lang ang meron siya, na dapat meron din tayo, na nakatanim sa ating utak, nakatanim sa ating puso. Alam niyo ano? Pananampalataya. Na meron naman talaga tayo yan. Na kailangan po natin panindigan. Dalawa po kasi ang ating kaisipan. Isang natural na pag-iisip at isang supernatural na pag-iisip, which is nandun po yung faith. Natural na pag-iisip natin, may pag-aalinlangan yan. Tama? Pero ang spiritual na pag-iisip natin, walang pag-aalinlangan. Kailangan hindi po tayo magkamali sa ating pagpili. When Abraham couldn't see, grace had already made ready. What he didn't understand, grace planned that how grace works, it goes ahead of you, clears the way, and turns the unknown a grace-filled story. Tingnan po natin itong reflection. You might feel unsure about your next season, but don't worry. Grace is leading you. You don't need all the answers.
When grace leads, blessings follow. Trust Him. Take the step of faith. So umagang ito, alisin po natin yung no, mag-refuse, mag-ignore. Ang dapat meron lang po tayo, maglabas po natin sa simbahan ito ay yes, Lord. Pag sinabi ng Diyos, yes, Lord. Alam niyo yung test kay Abraham, hindi. Alam niyo yung test kay Abraham? Isaac. Tungkol kay Isaac. Abraham, dalhin mo si Isaac. Iandog natin siya. Ang ginawa ni Abraham, yes, Lord. Yes, Lord. Sinubukan siya ng Diyos. Sinubukan. Yes, Lord. Isaac, halika. Tayo ay maghahanap sa Diyos. Dinala niya si Isaac sa bundok. Sabi ni Isaac, ay sa isa niyang anak, na pangako ng Diyos sa kanya. Sabi niya, Ama, meron na po tayong panggatong. Ngunit wala po tayong ihahandog. Ang ginawa niya, ang sabi kasi ng Diyos, ihandog si Isaac. Ginapos niya si Isaac at inilagay sa mga panggatong. Grabe. Ang sabi ni Abraham, yes, Lord. Sige, Lord, yes. Yes, Lord. Ginawa ni Abraham ang sinabi ng Diyos at nung sisindihan na sana niya ang mga panggatong ay bigla na lang may lumitaw na huwag mo tuluyan. At bigla na lang may sagilid. At yun ang ginawang handog. Mga kapatid, kuminsan sinusubok tayo ng Diyos. Kuminsan, Lord, ayoko sa lugar na yan. Hindi ko alam kung ano mangyayari dyan. Ayoko dyan. Ayun gusto ng Diyos sa'yo. Dapat po natin sila. Dahil may magandang plano ng Diyos. Okay? Minsan sinasabi ng Diyos, ikaw na ang sumali ka sa music team. Sumali ka sa music team pero ayaw mo. Yung pala, tawag ng Diyos sa'yo. Ikaw pala may gininto ang boses na hindi mo na-discover. Ikaw ang mag-lead ng Bible study, ikaw ang mag-lead ng Bible study, pero ikaw, ayoko. Yun pala ang gusto ng Diyos na gawin mo, maging Bible leader. Okay? Ako sa totoo lang po mga wiraya, kung ako po yung makikilala niyo noon, nahimik lang po akong bata, at ako po yung mahihain. Mukha po ba akong mahihain? Tahimik lang po akong bata, hindi po ako talaga nagsasalita. Just imagine, nandito po ako sa inyo sa harapan ninyo at madaldal. Wala tayong magagawa. Yun ang kalooban ng Diyos. Kung minsan, sa nakikita natin, ay kontra po dun sa mga bagay na hindi nakikita. Kumukontra sa mga bagay na hindi nakikita. Sa isang tao matulad ko nung nangyayari, hindi po ako nagsasalita talaga. Tahimik lang po kahit sa bahay namin. Tahimik lang ako nagsasalita. Pero ngayon ang daldal ko sa inyong harapan. Parang si Moses. Sabi niya, Lord, huwag akong dalhin mo dyan, ako yung ital. Diba? Ang gusto ng Diyos, siya ang maging tagapamuno. Kasi ang magagawa. Si David, Lord, ako, isang maliit na tao, pero isang maliit na tao, tumalo kay Goliath. Napakadaming soldier doon. Hindi kaya talunin si Goliath. Pero si David, ang liit na bata, natalo ko si Goliath. And then marami pang iba, si Gideon. Marami pang iba sa Biblia. Huwag po nating husgahan ng ating mga mata ang mga bagay natin nakikita. Husgahan po natin ang mga bagay sa mga bagay na hindi nakikita, na makikita ng biyaya ng Diyos. Amen? Lord, wala akong kakayang kumanta. Pero maaaring ikaw ang mga susunod na song leader.
Lord, wala akong kakayahang tumayo para magturo ng salita ng Diyos, pero maaaring ikaw ang susunod na tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi po natin masasabi. Kung yan ang kalooban ng Diyos, wala po tayo magagawa. Amen po ba? Amen. Ang kailangan lang po natin ay maniwala, at mag-oo sa tawag ng Diyos sa atin. Amen? Number 3, grace gives you a new identity. Binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakakilanlan. Abraham was still childless when God gave him a new name. There was no sign of the promise yet. Tinawag si Abraham ng Diyos, childless pa rin siya. Wala pa rin na sign na siya ay nakakuha ng pangako ng Diyos. No child, no future in sight, but grace didn't wait. It gave him a new identity before anything had changed. Nagkaroon muna ng bagong identity si Abraham bago dumating yung mga pangako ng Diyos na niya. Ano yung bagong identity na yun? Tingnan natin ito. Yan. Abraham, ang totoong pangalan po niya is Abraham. Abraham ang totoong pangalan niya. At nung siya ay binigyan ng Diyos ng bagong identity, ay tinawag na po siya ng Diyos na Abraham. From 4 letters sa Hebrew, from 4 letters, 1, 2, 3, 4, yung sa taas, ginawa po ng Diyos na 5 letters yung kanyang name. Sa Hebrew, 1, 2, 3, 4, 5. Dinagdagan po ng H. Hey, sa Hebrew alphabet ay pang 5th letter. At ang number 5, alam po natin ang number 5 ay number of grace. Dinagdagan ng biyaya yung kanyang pangalan. Maybe sa mga susunod na topic ay diinan po natin ito. Okay? Diinan po natin ito. In that moment, grace changed who he was, not because of what he had done, but because of what God had declared over him. I have made you a father. Yan po ang tawag, yan po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Hindi pa po na ipapanganak si Isaac, tinawag na ng Diyos si Abraham na, I have made you a father. Yan po ay past tense. Hindi po sinabi ng Diyos na, I will make you a father. Future tense. Ito po ang sabi ng Diyos, I have made you a father. Kahit hindi pa po siya nagiging ama. Okay? Ang Diyos po ay hindi po saklaw ng orasan ng mundo. Siya ay lagpas sa natural na orasan ng mundo. Ang 1,000 taon sa Kanya ay isang araw. Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon. Okay? Tayo lamang po mga tao ang may kahapon, ngayon at bukas. At ang Diyos ay hindi po saklaw ng kahapon, ngayon, bukas. Alam niya ang mangyayari kahapon, alam niya ang nangyayari kahapon, alam niya ang mangyayari ngayon, at alam niya ang mangyayari bukas. Napansin niyo po ba sa Bible? Tinuturo po namin dito. Nasa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo tayo ay magaling na, kahit may sakit pa. Sa mga magitan ng kahirapan ni Kristo, tayo ay mayaman na kahit hindi pa. Napansin niyo po ba, natutulong natin dito yan? Alam niyo kung bakit ganyan? Yung pong nababasa namin mga pastor sa Biblia, at ang Biblia ay salita ng Diyos, at ang Diyos ay hindi po saklaw ng oras at panahon. Pag ang Diyos nakatuon ang kanyang paningin sa future, kaya mahalaga tayong mga anak ng Diyos
Kahit hindi mo pa nakikita na ikaw ay magaling at pipilay-pilay, ang sabihin mo magaling ka na. Kahit hindi mo pa nakikita sa iyong petaka, sa iyong bank account na ikaw ay mayaman, sabihin mo, ideklara mo, mayaman ka na. Dahil yun ang sabi ng Diyos sa atin. Maybe 5 years. 5 years pa rin ako nagpapagaling. 5 years na. Nandito pa rin ako, nakahiga pa rin. At hindi makalakad, 5 taon na. Hindi pa rin ako makalakad. Pero anong sabi ng Diyos? Magaling ka na. Nakita na ng Diyos, ika-6 na taon, magaling ka na. Pero nung 5 taon at kalahati, sumuko ka. O ano? Hindi sayang. Magaling ka na sana sa ika-6 na taon. Pero yung 5 taon at kalahati, sumuko ka na. I don't believe God. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Ayaw ko naniniwala. Pero ang pangako pala ng Diyos sa iyo, nakita niya in the future, 6 years, magaling ka na. Dahil alam ng Diyos, kung pinagaling ka na ng 1 year, nakita niya, babalik ka sa dati mong buhay. Dahil hindi ka pa handa. Alam niyo, ang Diyos, perfect yan. Perfect yan. Pag sinabi ng Diyos, naniniwala ko ba kayo sa mga magitan ng mga sugat ni Kristo, tayo galing na? Amen po ang dapat natin lagi pinaniniwalaan at sinasabi. Pag sinabi ng Diyos, wala nang gawin. Amen. Naniniwala po ba kayo sa pamamagitan ng kahirapan ni Kristo tayo pinayaman na? Amen. Kung hindi nyo man nakikita ngayon, pag binuksan nyo ang wallet ninyo, itaktak nyo, hindi mo, wala, nalaglag ang mga likabo. Nalaglag ang mga likabo. At wala pong laman ang bank account, mga kabiyaya. Ang sabi po ng Diyos, nakita niya ang future sa mga magitan ng kahirapan ni Kristo, ikaw ay aking pinayaman. Amen. Palakpakan namin. Kahit makita man po natin ang bubong ay tumutulo, hindi po palaging ganyan. Hindi po palaging ganyan. Just imagine lagi yung sinasabi, ayon siya rito, ako ay blessed and highly favored. Ang bubong niyo tumutulo. Maybe mangyayari yan, 2 taon, ilang buwan. Tumingin kayo dun sa bubong na tumutulo. Gagawin nyo. Wala, meron kayong bubong na tumutulo. Tumingin kayo, sabihin nyo, I am blessed and highly favored. Ayon siya rito. Puro mo yun. Kung ano man yung sa tingin mo parang kahirapan ng ating sa'yo. Puro mo. Sapatos mong sira. Sira yung sapatos mo. I am blessed and highly favored. Kasi sa totoo lang, natutunan ko po yung charito, blessed and highly favored. Sa totoo lang po, may pagkakataon na mahihiya ka. Pero yung mo, ayon sa rito, tinuturo mo, ayon sa rito, sinasabi ko, blessed and highly favored. Ang sapatos mo butas. Medyo nakakahiya ko, di ba? Ikaw ang yabang mo. Sinasabi mo, mayaman ka, pero wala ka. Ikaw ang yabang mo. Sinasabi mo, magaling ka, pero pipilay-pilay ka. Suko ka ng suko, may sakit ka. Alam mo yung mga kabilay ka. Tayo po ay anak ng Diyos at ang Diyos ay hindi po saklaw ng oras at panahon. Maybe ngayong araw may sakit ka, pero ang sabi ng Diyos sa future, magaling ka na, kailangan, anak ka ng Diyos, kailangan mong panindigan yung sinasabi ng Diyos na ikaw ay magaling na. Yun po ang ibig sabihin mo. Ako, sa totoo lang, nung unang hihiya ako, sinasabi ko, charito ako, pinagpala ako, blessed and highly favored. Pero, wala kang pamasahe. Diba? Hirap na hirap ka nga sa buhay. Hindi ka nga makalakad dahil sa sakit mo, tapos sinasabi mo, magaling ka na. Hindi po natin dapat sabihin yung mga bagay natin nakikita. Ang dapat po natin sabihin yung bagay na nakita ng Diyos. Amen? Ano makita ng Diyos? Magaling ka na. Ano makita ng Diyos?
pinagpala ka na. Charito ka, blessed, highly favored ka. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Yun po mga kabiyaya ang lingwahe ng Diyos. Yun ang lingwahe ng Diyos. Sinasabi niya yung bagay na nakita niya in the future. Sinabi niya yung bagay na nakita niya in the future. Parang ito si Abraham. May anak na ba si Abraham yan? Wala pa. Pero sabi ng Diyos, I have made you a father. Have made, ginawa na. Yan po ang lengguwahe ng Diyos. Diyan po natin kilala ang Diyos natin. I have made you a father. Ginawa mo na akong ama, pero wala pa naman akong anak. Matanda na ako, wala pa akong anak. Ganun ba ang sinabi ni Abraham? Hindi po. Ang sabi ni Abraham, yes Lord. Ngayon, sabi ko sa inyo, charito kayo. Ano sagot nyo? Yes Lord. Yes Lord. Mahina, charito kayo. Yes Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo dapat magtatalo sa ating mga nakikita, nararamdaman. Dahil yan po ay hiwalay. Hiwalay sa ating six senses ang ating pandama na pananampalataya. Okay? Blessed and highly favored. Blessed and highly favored. Charito, pinagpala, pinaburan. Lagi nga po natin sinasabi ko dyan, di ba? Sa communion, ako ay magaling na, malakas, malusog, masigla. Masigla, paglabas sa simbahan, pipilay-pilay. Mayaman, tapos mangungutang sa tindahan. Di ba? Bakit may kapit-bahay tayo dito ng tindahan? Narinig ko sa simbahan nyo, sigaw mo, mayaman ka. Tapos mangungutang ka dito. Ako, sabi ko sa kanya, dinidindan ako. Sa mga susunod, hindi na ako mangutang. Ikaw na, matawabahan ito. Ibig palatakan ko na. Noong tinawag ng Diyos si Abraham na father, hindi pa po siya father. Pero siya ay naniwala. And then, boom, nangyari ang bagay na hindi niya sukat akalain. Ikaw po ba, naniniwala ka na ikaw ay charito? Ngayon, palapakan po natin ang Panginoon. Okay, next. Grace sees you what you can become. Kitang-kita ka. Kitang-kita ng biyaya ng Diyos ang magiging ikaw sa mga susunod na panahon. Others may define you by your past or present struggle, but grace is your God-given future. Abraham's story shows us that when God gives you a new name, He also gives you a new identity and a future. A new future. Because my next season is coming. Palakpakan natin ang Panginoon. Bagong future, meron po tayo. Bago na po ang tawag sa atin ng Diyos. Anong buwan? Di ba sabi nga sa Biblia, the old has, the new has come. Kung tumagal tayo sa Panginoon, the old has gone, the new has come. Hindi na po natin papayalan yung mga pangalan natin. Baka mamaya, susunod na linggo, palitan yung po yung pangalan nyo. Lagyan nyo ng age. Okay. So, hindi po ganun. Bago na po ang tawag sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba kung ang tawag sa atin ng Diyos? Mga kabiyaya. Ephesians 1. Sa kanya na palitan yung pangalan nyo. Narinig ko, pinapalitan nyo yung pangalan nyo. Okay, mga kabiyaya. Alam niyo po ba kung ang tawag sa atin ng Diyos yan? Charito. Blessed and highly favored. Sabihin mo sa katabi mo, charito ka. Charito ka.
Amen, amen. Hallelujah. Pwede kayong magtawanan niya. Isa dito. Blessed and highly favored ang feeling niya. Tingnan niyo to. Matuto tayo dito sa mga kaunting kwento na ito. Ayan. Kilala niyo po si Gideon. Kilala niyo po si Jeremiah. Kilala niyo po si Mary. Kilala niyo po si Simon. Okay? Ayan. Si Gideon, hindi naman po siya matapang. Alam niyo yung story, mga Bible leader, mga Bible teacher sa mga bata. Alam niyo po ito. Si Gideon, hindi po siya matapang na tao. Katunayan si Gideon, pagka siya ay nagpipiga ng ubas, siya ay nagtatago sa mga kalaban. Siya ay duwag. Pero sa Judges 6:12, bababasa niyo po, may anghel na lumabas. At ang tawag kay Gideon ay hindi po may duwag. Hindi po ganun ang tawag ng anghel. Ang tawag ng anghel kay Gideon, a mighty warrior. Sabi ni Gideon, mag-isa lang naman siya doon. Tinawag siya ng angel, a mighty warrior. Gulat siya, sino yun? Sino tinawag ng mighty warrior? Ang tinatawag ng anghel ng mighty warrior ay siya. Pero siya ay duwag. Galing sa mababang klase ng lahi. Duwag. Pero mighty warrior ang tawag ng anghel sa kanya. Bakit? Kung natunghayan niyo po ang kwento ni Gideon, siya po ang namuno ng Gideon 300. Marami po silang binuksang kalaban sa pamamagitan ng 300 kawal. Siya ang namuno. Ano nangyari? Totoo po ba ang sabi ng Diyos sa kanya? A mighty warrior? Yes! Yun ang tawag ng Diyos sa kanya, a mighty warrior. Yun po ang nangyari. Mighty warrior. Isang magiting na mandirigma. Si Jeremiah, tinawag po siyang propeta kahit hindi pa niya nagagawa ang una niyang propesiya. Dahil po siya ay bata pa. Okay? Tinawag na propeta kahit hindi pa nagagawa ang kauna-unahan niyang propesiya. Tinawag na. Tingnan niyo po sa mga kwentong ito, makikita po natin na ang Diyos ay hindi po saklaw ng orasan ng mundo. Kahit hindi ka pa propeta, ang tawag ko sa iyo ay propeta. Si Mary, tinawag siyang blessed and highly favored. Tinawag din po siyang Charito. Blessed and highly favored. Hindi siya tinawag na blessed and highly favored nung siya ay buntis na. Nung hindi pa po siya buntis niyan, may lumabas na angel. Charito. Ang meaning, blessed and highly favored. Ikaw ay maglilihi. Maglilihi pa lang. Hindi pa siya buntis kay Jesus. Wala pa si Jesus sa kanyang tiyan. Pero tinawag na siyang blessed and highly favored. Hindi pa siya naglilihi. Tinawag na siyang blessed and highly favored. Katunayan na ang Diyos ay nagpas sa orasan ng mundo. Si Simon, ibig sabihin po ng Simon, mga kabiyaya, kalahi. Hapay-hapay. Mga kalahi, di ba? Kung saan umiip ang hangin, doon siya hahapay. Pag umulito ng hangin, doon siya hahapay. Pinalitan ang kanyang pangalan ng Peter. Simon Peter. Ang ibig sabihin po ng Peter ay rock. Kauna-unahang evangelista na itala sa Biblia, isang sermon, 3,000 agad ang naligtas. Just imagine, isang sermon, 3,000 ang naligtas. Isang araw, sa isang sermon, 3,000 ang naligtas. Yan po si Peter. At sabi po sa mga tradisyon, bago po siya ipangaw sa krus. Kasi si Peter ang nasentensyahan niya ng kamatayan dahil sa paglilingkod sa Diyos ng mga panahon niya. Bago po siya ipangaw sa krus, nag-request siya na pwede niyo po ba akong ipako pakiwarik. Pakiwarik. Dahil ang sabi niya, ayaw niyang mamatay ng kagaya ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Pinako siya pakiwarik. Kaka siya namatay. Ikaw, ngayon,
Ikaw, oo, ikaw, tinatawag kang sarito. Sabi ko sa Ephesians 1:6, magkano? Ephesians 1:6, ikaw ay tinatawag ng sarito. Depende po sa iyo ang paniniwalaan. Pag pinaniniwalaan mo, good morning. Pag hindi mo pinaniniwalaan at nag-aalinlangan ka pa, good night. Naniniwala mo ba kayo na kayo ay sarito? Amen. Palakpakan natin ang mga. Hallelujah. Kung naniniwala ka na ikaw ay sarito, makikita sa buhay mo, ikaw ay sarito. Ganun lang po kasi. Kung hindi mo po pinaniniwalaan na ikaw ay sarito, pinagpala, pinaguran, hindi po makikita sa buhay. Tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi po sa kulaw ng oras at ng panahon ngayon. Ang Diyos, ang mga sinasabi ng Diyos ay yung nakikita niya in the future. At kitang-kita na ng Diyos sa future, ang buhay mo ay maganda. Kitang-kita na ng Diyos sa future, ang buhay mo pinagpala. Kitang-kita na ng Diyos sa future, ang buhay mo pinagaling ka na sa sakit na nararamdaman. Amen? Palakpakan natin. Hindi po sasabihin niya ng Diyos kailanman sa kanyang mga salita kung hindi niya naman mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, magaling ka, magaling. Pag sinabi ng Diyos, pinagpala ka, pinagpala ka. Amen? Lagi po natin yung isuot sa ating kaisipan. Tandaan, mamakat sa ating kaisipan na tayo po ay pinagpala at pinagpala. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Bago na po tayo in Christ, you're not just a better version of your old self, you're completely new. God doesn't just fix your flaws or improve your past, He gives you a fresh start. Bago ka na, mga kabiyaya. Thought. Reflection. You are no longer defined by your past, your failures, or what others have told you. Grace has given you a new name, a new identity, a new life. Don't respond to the old labels. Grace has erased you. Mga kabiyaya, ito po. Heart to. Huwag ka na po mag-respond sa tawag sa iyo ng nakaraan. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdaanan ng inyong buhay. Pero huwag ka na po mag-respond sa mga tawag sa iyo ng nakaraan. Kung ang tawag sa iyo ng nakaraan ay pabigat, may tinawag ka po ka ng ganyan dito. Pabigat! Ano pa? Inutin. Di ba? May mga ganyan sa mundong ito. Ano pa ang mga masamang tawag? Walang isip. Walang utak. Salot. Ano pa? Pasaway. Matigas ang ulo. Kung ano-anong tawag ang tinatawag sa iyo, mga kabiyaya, sabi ko sa Biblia, huwag na po natin silang dinigin. Dahil the old has gone, the new has come. Huwag na po tayo mag-response sa tawag na tinatawag nila sa atin. Sakitin, pabigat. Okay? Ikaw, sakitin ka. Unworthy. Forgotten. At marami pang iba. Kaya kailangan po natin mag-refuse sa kanilang tawag-tawag kung ano-ano. You are who God says you are. You righteous, blessed and highly favored. Let go of shame, guilt, and fear. In Christ, the old is gone, and the new has come. Walk in your new identity with confidence. Huwag na natin limunin ang nakaraan. Huwag natin limunin ang nakaraan. Dahil maybe ikaw ay masaktan lang. Sabi nga nung Sodom at Gomorrah, sabi ng Anghel, huwag na kayong lumingon.
Ano nangyari doon sa mga kasama nito, lumingon. Ayun, yung paliging asin. Huwag na natin limunin ang nakaraan, lalo ang mga bagay na hindi maganda. Okay? Number 1, grace finds you anywhere. Grace leads you into a promised future. Number 3, grace gives you a new identity. Let me give you application bago po tayo magtapos. Next lang po ito. Number 1, refuse to answer your old labels. Gaya po sabi ko sa inyo kanina. Refuse to answer your old labels. Yung dating ikaw. Alam ko, dati ikaw ay mabigat. May mabigat po ba dito? Lutin, sakitin. Hit na natin talikuran yung mga ganyan tawag. Yung mga ganyan tawag sa atin. Huwag kang magre-response dahil hindi na ikaw yun. Ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay anak na ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Grace has renamed you. Renamed you. Just as God changed Abraham's name to Abraham before the promise was fulfilled. He has already called you righteous, favored, and loved. Because of Christ. Yun ang po ang tawag sa atin. Righteous, favored, and loved. Because of Christ. Number 2, embrace your new identity by faith. Okay? Embrace po natin. Don't wait for things around you to change before you believe what grace says about you. Even if your situation looks the same, your identity is already new. Basta hindi na tayo tulad ng dati, may malaki ng pagbabago sa atin. Tama po ba? May malaki na nagbago sa inyo? Amen. Palakpakan natin. Abraham didn't see the promise yet when God gave him a new name. But he believed and lived by faith. Maaaring ngayon hindi mo po nakikita yung pagbabagong sinasabi ng Diyos sa atin. Maaaring hindi pa, maaaring bukas, makalawa, susunod na buwan, susunod na taon. Yun po. But he believed and lived by faith. Yun po ang dapat natin gawin. Believe and live by faith. Okay? Number 3, walk into your new season with confidence. Step into what God has prepared, knowing your future depends on His promise, not your performance. Not because of what you've done, but because of what God has done. Dahil lamang sa kabutihan ng Diyos, kaya ako napunta sa magandang kalagayan. Hindi dahil sa aking kagalingan, hindi dahil sa aking katalinuhan, dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil lamang sa kabutihan ng Diyos, kaya ako naging rito. Pinagpala, malakas, malusog, masiglang, buhay ng mahaba. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay, you are blessed and highly favored, not because of what you've done, but because of who you are in Christ. The old is gone, the new has begun. So move forward into your next season. Hallelujah. Amen. Love application po natin. Number 1, refuse to answer your old labels. Number 2, embrace your new identity by faith. Number 3, walk into your new season with confidence. At ang ating big idea in Christ, my next season is coming. Palakpakan po natin. Let's pray. Aming mga nakilang Diyos, mga pamiliyang salamat Panginoon, dahil alam namin na ang pangako mo sa amin, ang pangarap mo sa amin ay maganda. Magandang buhay, buhay na maganda, buhay na masiyasiya. Salamat Panginoon, dahil ang buhay na ito ay nakatalaga sa amin. Nakapangako po sa amin na kami ay mayroong buhay na masiyasiya, buhay na pinagpala, buhay na pinatulan, malakas, malusog, masigla, malayo sa lahat ng uri ng karamdaman, malayo sa lahat ng uri ng salot at pinsala.
sa aming hanap buhay. Alam namin, Panginoon, yung pinagpala na yung Panginoon sa panahon mo at kung paano ito pagpunin, kung paano ito gawin. Salamat, Panginoon. Isa lang po ang alam namin at kami ay naniniwala. Kami ay naniniwala sa iyong mga salita na kami ay iyong pinagpala. Maraming salamat Panginoon sa iyong mataas sa papuri sa pangalan ng Jesus na nagsabi na Amen. Hallelujah. Tayo po ay dadako sa ating susunod na gawain.